Hello, magandang gabi mga kasinsin. At bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating channel at sa mga magsasubscribe pa at sa lahat ng mga nagpa-membership sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta, sa walang sawang suporta. Okay, itong content natin ay tungkol sa issue na hinaharap ngayon ng ating Kuya Dave at saka ng Manalastas family. Okay. So, bago ako magumpisa, gusto ko lang iparating sa inyong lahat na wala akong kinakampihan, nasa neutral lang ako, opinion ko lamang ito. At sana maiintindihan at mauunawaan nyo ako kasi maraming na talagang nag-reach out sa akin about dito. So, ayaw kong isa-isahin, ayaw kong sagutin ng isa-isa. So, mas maigi pa. Total, naglabasan naman lahat ng opinion. So, bilang isang kumbaga sa parang kinikilala ng lahat na Ninang Joby ako ni Kuya, maglalabas din ako ng opinion ko regarding dito. Okay? So, una sa lahat, agree ako doon sa mga sinasabi ng iba na mali talaga yung ginawa ni Kuya na pag-alis ng walang paalam, na formal na paalam na ayaw niya nang bumalik. Okay? Pero respeto din, parang kumbaga respeto din sana sa nagkupkup sa kanya, sa Manalastas family, na kinupkup siya ng 5 years. Okay? Inaruga siya, at inasikaso siya, ganun. Kumbaga agree ako doon. Pero bilang respeto din sana sa both side na kamo at saka kay Kuya Dave din sa Manalastas family. Respeto na lang natin bilang supporters. Alam ko na lahat tayo medyo nagkaroon na ng hati-hating opinion ngayon. Kanya-kanya ng opinion, kanya-kanya ng sakit na naramdaman, kanya-kanyang nararamdaman. So, ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Masakit din sa akin yung nangyari, sa totoo lang. Kasi, una sa lahat ay minahal ko si Kuya. Si Kuya Dave, talagang alam nyo naman yung kung gaano kamaling batang yun. Tayo naman lahat napapanood lang natin sa kamera, naririnig. Pero wala tayo doon sa pangyayari. Wala tayo doon, din natin sila kasama. So, wala tayong idea kung ano ba yung totoo, kung sino ba yung nagsasabi ng totoo, ano ba yung nangyayari, dapat lumugar tayo na bilang isang supporters na alam ko na kanya-kanya na tayong opinion, kanya-kanya na tayong pinapanigan, ganun. Pero sana iwasan natin yung mga na makasakit tayo kasi bawat isa sa kanila nasasaktan na, bawat isa sa kanila nagkaroon na ng pain, at higit sa lahat durog na din sila pareho. Si Kuya Dave durog na din. Dami kong nababasang mga bata. Oo, ando na ako na mali yung ginawa niya, pero hindi naman siguro tama na batuhin natin ng ganong kasasakit na mga salita yung bata kasi hindi nga natin alam yung nangyayari. Tao lang din naman siya na nasasaktan.
Wala tayo dun sa actual na pangyayari eh. Hindi natin alam kung ano yung nangyari. Ano yung punot dulo. Nakikita naman natin na talagang minahal na manalastas si kuya. Napapanood natin. Pero hindi natin alam yung mga actual na pangyayari sa loob ng bahay. Okay? So sana wag na tayong mag-bash bawat panig. Wag na nating mag-bash kasi syempre may nagbabasa sa panalastas, may nagbabas kay kuya. Pero sa nakikita ko, parang halos lahat binabas nyo si kuya na walang utang na loob ng bata. Ganon. Huwag nyo naman siyang husgahan agad-agad ng ganon kasi hindi natin alam. Ang sakit lang kasi, ang sakit lang bilang isang nagmamahal sa kanya ng lubos kasi hindi rin ako agree sa ginawa niya. Mali din yun, talaga mali. Pero sana huwag nating hayaan na lumala pa yung sitwasyon. Kumbaga sa apoy lumiliyab na yung apoy. Dapat wag na tayong dumagdag pa para hindi na talaga mapupuksain na sana natin. Wag na nating dagdagan para lumala pa yung sitwasyon. Dapat ipagdasal na lang natin sana malinawan ng bawat parte, malinawan ng bawat isa. Mapag-usapan nila ng maayos. Pag-usapan nila kung ano yung tamang gawin. Hindi yung gagawa pa tayo ng eksena na para masaktan palalo yung parties. Hindi ako, ipokrita ako pag hindi ko sinabi na nasasaktan ako sa nangyari kay kuya. Hindi ko lubos maisip. Kasi relate ako sa nangyari sa buhay niya eh. Ang hirap kasi wala kang masasabihan ng sama ng loob mo. Kasi naranasan ko rin yun. Naranasan namin magkapatid yun. Tumira din ako sa squatter. Tinda din ako ng sampagitan ng bulaklak. Mabuhay. Kaya siguro yun yung isa na talagang minahal ko siya. Minahal ko si kuya. Kasi dahil doon sa buhay namin na relate ako sa buhay niya. Siguro kung nagbago man siya, hindi naman siguro natin pwedeng husgahan siya na nagbago siya na parang hindi niya na naalala yung mga nangyari sa buhay niya. Dapat imbis na ibabas natin siya, dapat sana yung isasabihin natin na kumbaga magbigay tayo ng comments na ika-open ng isip niya na kuya, alalahanin mo yung kung saan ka nanggaling, alalahanin mo yung anong nangyari sa iyo noon. Alalahanin mo yung tao na nagbigay sa iyo, pahalaga sa iyo. Yung mga ganun sana. Pero yung babatuhin niyo yung bata ng napakasakit na salita na parang akala mo na talaga siya ng parang sobrang krimen na yung nagawa niya. Hindi naman siguro talaga tama yun. Naapektuhan ako. Ayaw ko sanang maglabas din ng statement ko, ng opinion ko. Pero durog na durog yung puso ko sa mga naririnig na babasa ko. Sana tigilan na natin yung
hayaan na natin na ma-resolve nila, panalangin na lang natin na ma-resolve nila yung lahat. Ma-resolve nila yung problema na hindi na lumala. Magpatawaran, respetuhin natin yung desisyon ng bawat isa. Kasi hindi natin alam kung ano yung nararamdaman ng bawat isa. Hindi ko talaga sukat akalain na yung batang iniyakan ko noon, yun pa rin yung batang iiyakan ko ngayon. Ang sakit lang. Hindi ko lubos maisip na hahantong sa ganito. Sana tigilan yun na. Dasal na lang tayo na sana matapos na to at mag-move on na ang lahat. Yung gustong suportahan si kuya, so suportahan nyo pa din. Yung ayaw sa kanya, malis na lang kayo, wag na kayong magbitaw ng, tama na yung nagbitaw na kayo ng ano. Huwag nyo siyang durugin kasi ang sakit lang. Kung saan kayo papanig, doon na lang kayo, ganun. Huwag na kayong manakit pa ng tuloy, ng lubusan ng ano. Kasi ang sakit lang talaga. Hindi ko sukatalain na iniyakan ko nun, iniyakan ko pa ulit na yun. Yun lang. At maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, at maraming salamat. Sana pagdasal na lang natin na maging maayos ang lahat. God bless everyone. Thank you sa lahat ng sumuporta sa amin. Maraming salamat.